be revealed. Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus be revealed. Jesus be revealed. God is here, God is here, God is here, and He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus be revealed. Hey! Open the gates, Lord, reveal your glory. Ayan, samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating salita ngayong umaga sa Psalms chapter 98 verse 1 to 6. Verse 1, kumanta ng bagong awit at kay Yahweh ay ialay, pagkat ang ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at kabanalan niyang taglay, walang hirap na natamo itong hangad tagumpay. Verse 2, ang tagumpay ni Yahweh, siya na rin nahahayag sa harap ng mga bansang nahayag ang pagliligtas. Verse 3, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad, tapat siya sa kanila at ang pag-ibig niya ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay nahahayag. Verse 4, mag-ingay ng may galak lahat ng nasa daigdig, si Yahweh ay buong galak na purihin sa pag-awit. Verse 5, sa saliw ng mga lira kayong lahat ay umawit at si Yahweh ay purihin ng ating mga tugtugin. Verse 6, tugtugin din ang trumpeta na kasaliw ng tambuli, mag-ingay sa harapan ni Yahweh na ating hari. Salamat po sa salita ng ating Diyos. Times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Times of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you.
being with you. Times of refreshing here in your presence. No greater blessings than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy. There's no greater joy. There's no greater joy. There's no greater joy, Lord, than being with you. Muli, Ama, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan sa mga oras na ito, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, nagpapasalamat kami sa mga sandaling ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na mapuri ka namin, masamba ka namin, Panginoon. Tunay nga po, O Diyos, sa mga sandaling ito, hinihingi po namin sa iyo nga po nga banal na harapan, Panginoon, na bigyan mo kami ng sapat na katalinuhan na nagmumula sa iyo, Panginoon, upang ang bawat mahayag na salita na manggagaling nga po sa aming pastor, Panginoon, ay amin nga pong maunawaan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na bigyan mo kami ng maliwanag na pandinig, Panginoon, at pangunawa upang bawat salita na manggagaling po sa amin nga pong tagapanguna, Panginoon, ay amin nga pong maunawaan. Salamat nga po, Panginoon, sa mga sandaling ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a privilege to know you like I know you, to be loved like you love me. What an honor to worship, truly worship, from this heart that you have freed. From the rising of the sun to the setting of the same. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live life, really live life, overcoming anything. What a reason to lift up, freely lift
rising of the sea. 'Cause every day with you, Lord, Sweeter than the day before. And every day with you, Lord. Sweeter than the day before. every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Every day with you, Lord. Sweeter than the day before. Every day with you, Lord, sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. 'Cause every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Every day with you is sweeter, Sweeter than the day before. Every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Magandang umaga po sa lahat. Sabay-sabay po tayong magbasa ng salita ng Diyos. Makikita po ang ating scripture reading sa Joshua 1:1-9. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua na anak ni Nun at lingkod ni Moises, "Patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayoy humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinibigay ko na ito sa inyo at ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan ninyo. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita, gaya ng pagpapatnubay ko kay Moses. Hindi kita iiwan at hindi pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsasakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinibigay sa iyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang pamumuhay mo. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Salamat po sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sama-sama po tayong umawit at patuloy po nating papurihan, sambahin ang ating Diyos na buhay sa araw na ito. Samahan niyo po kami sa pag-awit. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
Patuloy, O Diyos, na kami ay napupuri. Salamat sa iyo dahil napakabuti mo sa aming buhay. Tunay, O Diyos, na ang kabutihan mo ay hindi kayang ipagpalit ng alinman bagay dito sa mundo. Kaya ang dalangin namin, Panginoon, gawad mo sa amin, O Diyos, ang mga habag, lalong-lalo na sa umaga nito sa aming patuloy na pagpupuri, patuloy na pagsamba. Salamat dahil meron kaming Panginoong Diyos na malalapitan kahit anong oras. Kaya ngayong umaga, hiniling ko po, Panginoon, na patuloy ka, O Diyos, na magpakayag sa amin. Patuloy mong igawad, Ama, ang iyong habag, ang iyong biyaya. Lalong-lalo na, O Diyos, sa mensahe na aming tatanggapin ngayong umaga. Hiniling namin, Panginoon, na patuloy mong pagkalooban ang aming tagapagsalita, ang iyong lingkod na gagamitin ng kapangyarihan, kapuspusan ng banal na Espiritu, Panginoon, upang ang salita mo, Lord God, ay mahibagi sa bawat isa. Patuloy mong abutin, O Diyos, ang pangangailangan ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, ang nilalaman ng puso ng iyong mga anak. Kaya ngayong umaga, patuloy, Panginoon, na igawad mo, Panginoon, ang iyong biyaya na patuloy na makapagpupuno sa lahat ng mga pangailangan ng iyong mga anak. Maraming po salamat, Ama, dahil wala po kaming ibang Panginoon na nakakalam ng lahat ng bagay. Bagamat naharap po kami sa mga pagsubok, subalit alam namin na ikaw pa rin yung Diyos na patuloy na mangunguna sa bawat isa sa amin. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami, Panginoon, iiwanan sa mga bagay na ito sa araw-araw naming buhay. Maraming po salamat, Lord God, sa umagang ito. Patuloy nawa, Panginoon, na maranasan ng bawat isa ang iyong kapangyarihan ng mga salita mo, O Diyos, na patuloy na magtuturo sa bawat isa sa amin. Ito pang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin nitong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Mateo 1 verse 23. Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog, hindi ka matutupok. Isaiah 43 verses 1-2. Sinabi ng Panginoong Hesus, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mateo 28 verse 20. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po na tuloy-tuloy pa rin ang ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. At salamat po na kasama natin ang Diyos. Kahit po kagabi sa ating pagtulog, nung wala pa tayong malay na, nagising pa rin tayo ngayong araw po na ito bilang patunay ng katapatan at pagsama ng Diyos sa atin. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ang pagsama ng Diyos sa buhay ni Josue nung siya po ay papasok sa lupang pangako kasama ang Israel. At ito ay marami rin tayong kapupulutang magagandang aral. Ito pong aklat ng Josue na binasa po natin ay magpapasimula ng panibagong hamon sa buhay ni Josue at ng buong Israel. Kasi papasok na po sila sa lupang pangako ng pinangako ng Diyos sa kanila. At gaya rin po natin sa ngayon, meron tayong panibagong taon na hinaharap.
Marami tayong mga challenges. May mga hamon po sa buhay na pwede nating tanawin sa taong ito. Meron po tayong mga gustong gagawin sa taong ito. At higit sa lahat, meron pong nais na ipagawa ang Diyos sa atin. Kaya basahin po natin muli yung ilan sa mga talata na binasa kanina. Doon po sa chapter 1, verses 1 and 2, sa pagsisimula po ng aklat ng Josue, ang sabi po rito ng banal na kasulatan, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh o ng Diyos kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon ay humanda ka at ang buong Israel ay tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibibigay ko sa inyo. So napakaganda po ng pangako ng Diyos na bibigay na niya ang lupain, nasukat na nga po ito. Ngunit po yung pambungad na sinabi ng Diyos kay Josue mukhang hindi nakaka-encourage. Kasi ang sabi po dito, pagkamatay ni Moses o ni Moises na lingkod ng Diyos, tapos inulit pa ng Diyos, sabi niya, patay na ang lingkod ko. Kung kayo po yung umaharap sa bagong hamon sa buhay, meron po kayong gustong gagawin, merong labanan na haharapin, tapos yung biglang ang sabi sa inyo, patay na yung kasama mong si Moises. Alam po naman natin si Moises ay isa sa talagang leader ng Israel at inaasahan po ng Israel at ni Josue, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila. Ngunit sa mga sandaling po ito, nung papasok na sila sa lupang pangako, ang sabi ng Diyos, kinuha ko na siya. So ito po ay may aral po sa buhay natin na hindi lagi yung inaasahan natin na makakasama natin at makakatulong natin sa atin pong paglalakbay ay nandun siya palagi. Hindi po nangyayari yun. Siguro nga po itong pagpasok ng taon, iba sa atin yung mga dalahin natin, mga kabigatan natin yung ng 2020, yung mga iniisip natin, dala-dala pa rin natin ngayong 2021. Yung iba po naman sa atin, kapapasok pa lang ng taon, meron ng mga mahal sa buhay na kinuha. Yung iba naman, kapapasok pa lang ng taon, may mga problema na dumating sa kanilang buhay. Kaya parang ang hirap ng humakbang patungo doon sa nais pa ng Diyos na ipagawa sa atin. Ganyan po yung nangyari kay Josue dito po sa pagpapasimula niya. Kaya po wag tayong laging umaasa sa ating mga leaders o sa mga tao. Bagamat hindi naman siya masama, nakakatulong sila sa atin, kahit po yung ating mga mentors. Pero po, may panahon talaga na kahit ayaw natin, nahihiwalay po sila sa atin. Kahit ayaw natin, merong mga bagong problema na dumarating sa buhay natin. Palagay ko, kung tatanungin natin si Josue, ayaw niya pa na iwan sila ni Moises. Ngunit, yung Diyos ang nagpasya at kinuha na. Maring ganun din po sa atin, may mga kasama tayo sa buhay na kung mari lang, ayaw nating iniwan na tayo o kinuha na ng Diyos. At kuminsan nga ay hanggang ngayon nagdaramdam pa rin tayo. Pero po ito ay nangyari din kay Josue. Ngunit ang maganda po dito, pagbabasahin natin doon sa chapter 1 verse 5, ang sabi ng Diyos kay Josue, walang makagagapi sa iyo. Hindi ka matatalo na naman habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Doon pa rin po inulit sa chapter 1 verse 9, huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaya ganun po ang senaryo dito, bagamat merong kabigatan, merong hinarap na problema, merong kalungkutan, ngunit meron namang napakagandang pangako ang Diyos na higit pa na dapat yun ang ating laging tinatanaw, kagaya ng sinasabi rito ng Diyos kay Josue. May mga bagay na nawawala sa buhay natin, ngunit ang pinakamahalaga, yung Diyos na magpawalang hanggan, yung siya noon, ngayon at magpakailanman, ay nangangako pa rin na sasamahan niya tayo. Kung paano niya sinamahan si Moises, sabi niya kay Joshua, sasamahan din kita at walang makakatalo sa iyo. Di po ba napakaganda noon na pangako ng Diyos na nagbibigay ng bagong kalakasan kay Josue sa pagharap niya bilang panibagong tagapanguna ng Israel? Bakit po ito'y sapat na? Sapagkat yung Diyos nga po na kasama natin, siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Kanyang lahat. Kaya po dito,
yung lupa na pinangako sa kanya, bagamat may ibang nakatira, ay pwede niyang ibigay sa mga Israelita. Kasi siya ang may-ari ng lahat. At yung mga kumikilala sa kanya bilang Panginoon, bilang Diyos, at sumasamba sa kanya, yun po yung pinagpapala niya. Ayon po dito sa sulat. At yung Diyos na yun na makapangyarihan ay walang makakatalo sa kanya. Siya po yung may control ng lahat ng bagay kahit po ngayon. At wala pong imposible sa ating Diyos. At maging mga bagay ko minsan na parang hindi maganda, gagawin niyang mabuti para sa atin. So wala po tayong pagkatalo. Ang sabi nga po, ulitin natin, if God is for us, who can be against us? Kung kasama natin ang Diyos, walang sino man na makakatatalo sa atin gaya po ng sinasabi rito. Yan po, kailangan tayo maging matatag, maging warrior ng Panginoon. At anumang bagay, kahit po dun sa Roma chapter 8, di po ba? 29:30 sabi, maging yung kapighatian, kalungkutan man, anumang bagay, maging yung kapangyarihan, mga anghel, mga kalaliman, kataasan, anumang bagay, sabi po doon, maging kamatayan, hindi tayo matatalo at walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya lagi natin siyang makakasama saan man tayo magpunta, sa lahat ng panahon at sa walang hanggan. Kaya ito po yung ating laging tatandaan dito po sa ating pong pinagbubulayan. Pagkatapos po noon, panghuli, meron pong tagubilin ang Diyos sa kanya. So ang pangako, sasamahan kita, walang makatatalo sa iyo, pagtatagumpayin kita, ngunit sabi niya, meron akong tagubilin sa iyo. Una, sabi niya, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Ibig po sabihin ng taong matatag, yung kahit na dumaan yung maraming mga bagyo sa buhay niya, hindi siya matutumba. Kung malakas ang loob niya, hindi siya pinanghihinaan, hindi po siya, sa English po sabi, hindi siya madi-discourage ano man ang mangyari. Hindi siya titigil kahit na mahirap yung mga pinagdadaanan niya. Ibig po sabihin ng may courage ka, kaya mong labanan, kaya mong lampasan ang lahat ng bagay. Pwedeng sabihin ni Joshua at minsan nasasabi natin, mahina nga ako Lord hindi ko talaga kaya Pero sabi rito ng Diyos, kakayanin mo yan, walang imposible sa iyo sapagkat sasamahan kita. Pwedeng sabihin ng Diyos na, okay, naintindihan kita, ikaw ay mahina, pero hindi yun tinatanggap ng Diyos kasi nga, kasama niya. Sinasamahan niya tayo, sinasamahan niya si Joshua. Kaya ayaw po yun ng Diyos na yung kasama natin siya tapos manghihina tayo ng loob. Ayaw po yun ng Diyos. Yung kasama natin siya pagkatapos ay nawawalan tayo ng pananampalataya. Yan nga po nangyari sa Israel. Kaya nga po, imbis na masakop na nila yung lupang pangako, magkaroon na sila ng kapahingahan doon, inabot pa ng 40 taon. Kasi nga po yung panghihina nila ng loob, yung sabi nila, hindi namin kaya yung sakupin. Ay yung sabi nga ng Diyos, kasama mo nga ako So ngayon po, gano'n ang ating gagawin. Kung meron po sa atin na ngayon nakikinig, ngunit parang inisip natin, hindi natin kaya yung ating pupuntahan, yung ating laban para sa Diyos, yung parang pinanghihinaan tayo ng loob, ayaw po yun ng Diyos. Palakasin natin ang loob natin sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi sinabi niya po, sasamahan niya tayo. Ang pangatlo pa niya pong tagubilin dito, sabi niya, sundin mong mabuti ang buong kautusan na ibinigay sa iyo ni Moises, huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka. Kahit saan ka magpunta, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay at tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Alam niyo po nung panahon ng pagsakop nila Joshua, alam po natin na ang labanan doon ay mga tabak at mga sibat. Ngunit ang sinabi ng Diyos, hindi yung tabak ang iyong hasain. Sabi niya ang tabak, na alam natin, tabak ng banal na espiritu, ang salita ng Diyos, ang iyong pagbulay-bulayan. Huwag mong kalilimutan sa iyong buhay. Bakit po ito napakahalaga? Kasi nga po yung salita ng Diyos, alam natin yun na nagliliwanag sa ating pananaw sa buhay. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng kalakasan sa atin sa pamumuhay natin sa araw-araw. Ang salita ng Diyos ang siya magbibigay ng katalinuhan sa atin, ano man yung harapin nating laban, maging po sa 2021.
Kaya po mga kapatid, mga minamahal, nanawagan po tayo, wag po nating kalilimutang basahin at nilang basahin kundi sundin ang salita ng Diyos araw-araw upang tayo maging matagumpay para sa ating mga pupuntahan at laban sa buhay gaya po ni Josue. Kaya di po ba bago matapos si Josue sa kanyang buhay, sinabi niya, "As for me and my house, we will serve the Lord." Ako at ang aking buong sambahayan ay patuloy na maglilingkod sa Kanya. Kaya sa buong buhay po ni Josue, siya ay naging matagumpay sa kanya pong mga ginawa para sa kalooban ng Diyos. At ito po ang nangyari, kaya sabi po sa verse 11, "Maghanda ka na. Libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ang mga tao sapagkat sa ikatlong araw tatawid na kayo ng ilog upang sakupin nyo nga at i-claim yung pinangako ng Diyos na lupa." So ganoon din po tayo. Patuloy tayo maging handa, patuloy po tayong magpasakop sa Diyos, sundin ang kanyang kalooban, at huwag tayong matakot anuman yung ating tatawirin. Dito nga po sa ating binabasa, di po ba sa intro natin, sabi sa Isaiah 43 verses 1 and 2 na tumawid man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Nung sinulat po ito ni Isaiah, posible naalala niya, nung ang Israel, di po ba, ay tumawid doon sa dagat na pula, hindi na sila nalunod. Nung panahon ni Joshua, tumawid po sila uli sa Ilog Jordan, hindi rin po sila nalunod sapagkat kasama nga nila ang Diyos. Yung tatlong kaibigan ni Daniel, di ba? Si Meshach, Shadrach, Abednego, dumaan sila sa apoy, hindi nga sila nasunog. So pwede po itong gawin ng Diyos na literal at napatunayan niya na may mga taong ganon. Mariba po sa atin nga ay naglakbay sa dagat. Minsan ay pwedeng malunod tayo doon, pero natawid natin yung dagat. Di po ba? Ako sa buhay ko, minsan muntik na akong nalunod, pero hindi ako nalunod. Di po ba? Kasi ningatan ako ng Diyos. Ngunit, pwede rin po itong hindi literal. Pwede pong ang ibig sabihin lamang dito ng Diyos ay iingatan kita sa lahat ng panganib na darating sa iyong buhay. Natatawa nga po kasi nung kinakanta ko yon, may nagsabi sa akin, "Sige nga, hawakan mo nga yung apoy, tingnan ko nga kung hindi ka masunog." Ganon. So sabi ko, huwag mo naman subukin ang Diyos. Hindi po yun ang ibig sabihin na talagang hindi tayo masusunog. Pero salamat po, di po ba, natawid natin yung naglalagablab na apoy sa impyerno. Nalampasan na natin kasi niligtas tayo ng Diyos, di po ba? So isa pong pakahulugan din yan yung iingatan ka ng Diyos sa lahat ng panganib. Nakikita man natin o hindi, di po ba ngayon, yung pandemya, hindi natin nakikita. Panalangin natin, i-claim po natin na kahit dumaan tayo dito, ay hindi tayo matatalo kasi kasama nga natin ang ating Diyos. At hindi po lamang yun, ito po naman ay pang walang hanggan. Sa totoo lang po, may mga Kristiyanong nasunog. Nung sila ay pinag-uusig ng panahon ng Roma, may mga sinunog po. Talaga nasunog po sila. Ngunit po, pagkatapos noon, nalampasan nila sapagkat yung kanilang katawan ay naging maluwalhati nakarating sa kaharian ng Diyos. Yung katawan naging abo, balang araw, ibabangon pa rin ng Diyos. Kaya hindi tayo matatalo. Kahit dumaan tayo talaga sa apoy, i-claim po natin yan. Kasi nga, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Palaging may paraan siya upang yung mga bagay na hindi maganda ay gagawin niyang maganda para po sa atin. Kaya po sa lahat po ng nakikinig ngayong umaga, kung alam nyo na hindi pa nyo kasama ang Diyos sa inyong buhay, ngayon na po ang panahon, panawagan ng Diyos na i-claim natin na kasama natin siya. At mangako tayo sa Kanya, panalangin natin sa biyaya niya na makalakad tayong palagi na kasama niya para sa anumang laban natin. Sa atin po naman nakapagpasya na at talaga naranasan na natin ang kasama natin ng Diyos, huwag na po tayong hihiwalay sa Kanya. Huwag na po tayong gagawa ng mga bagay na maaari makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Lakasan natin ang loob, magpatuloy po tayo sapagkat yan ang pinangako ng Diyos, sasamahan niya tayo sa buong buhay po natin. Kaya muli po, ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat, ulitin natin, samahan niya tayo sa buong buhay natin
ngayon hanggang marating natin ang ating tunay na tahanan sa kanyang kaharian. Amen. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crouched into your perfect blood. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy
use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Hold me, Lord. Hold me, Guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hands. Hebreo chapter 13 verse 20 to 21. Ang Diyos na pinagmula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan nyo upang maisagawa ang kanyang kalooban. At sa pamamagitan ni Hesukristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Magkakaroon po tayo ng huling panalangin sa mga sandaling ito at tanggapin po natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Panalangin po tayo. Ama namin sa langit, muli po nagpapasalamat kami sa isang pagkakataon uli na kayo'y aming sambahin. Sa isang pagkakataon uli na meron kaming pananalig na kasama namin kayo. Naririnig niyo po kami. So muli po nagpapasalamat kami sa dakilang pangako na ito na dadalahin po na namin sa buong buhay namin. You are our Emmanuel. God is with us. At salamat po aming Ama na nalaman po namin sa buhay ni Josue. Bagamat maraming mga hamon sa kanyang buhay, nawala si Moises, meron po siyang laban na harapin, pangungunahan niyang Israel, bago pa lang siya sa gawain ito. Ngunit nagtagumpay po siya dahil sinamahan niyo siya. So ganun din po ang aming panalangin, O Diyos. Samahan niyo po ang bawat isa. Mula po sa mga bata na lumalaki, sa mga teens na ngayon ay hindi namin masyado nakakasama. Dalangin namin na samahan niyo rin po sila, Panginoon. Kayo magbigay sa kanila ng inyong pag-iingat sa maraming mga panganib din sa buhay po nila. Sa mga kabataan po sa iglesia, dalangin po namin ang inyong pag-iingat sa kanila, Panginoon. Sa pagka-expose po nila sa internet, dalangin po namin na ingatan niyo sila, maging matalino po sila sa paggamit nito. At higit sa lahat ay mahalin nila ang inyong banal na salita na tinagubilin nyo kay Josue, na ito'y kanyang basahin at ipamuhay araw-araw. Dinadalangin po namin ang mga nagtatrabaho, ang aming pong mga young pro. Dinadalangin po namin, Panginoon, din ang inyong pagsama at pag-iingat sa kanila, saan man sila naroon, sa kanilang mga trabaho. Bigyan nyo sila ng karunungan. At higit sa lahat, Panginoon, ay maging ilaw po sila sa lugar na kung saan naroon sila. Sa mga magulang, Panginoon, dalangin po namin din ang inyong pagbibigay sa kanila ng sapat na biyaya para po sa kanilang pamumuhay, sa kanilang mga gawain, sa pag-aasikaso sa kanilang mga anak, sa tahanan. Panginoon, bigyan niyo sila ng karunungan din na nagmumula sa inyo, sapagkat kailangan po namin ito sa panahon ito. Ang aming po mga katatayan, mga kalalakihan, Panginoon, sa kanilang pagtatrabaho, bigyan niyo sila ng kalakasan, Panginoong Diyos. Bigyan niyo sila ng karunungan sa kanilang paghahanap buhay. Muli sa inyo na po namin tinatagubilin ang lahat, ang inyong pong iglesia, ang aming pong bansa, Panginoon. Kayo ay may kontrol ng lahat ng bagay. Sa inyo namin ito pinagkakatiwala. At ngayon, ang patuloy na pagsama ng Diyos ay sumaating lahat. Ang patuloy na pangangalaga ng ating Ama sa langit ay maranasan pa natin sa buong buhay natin. Ang pangunguna ng ating Panginoong Hesus na mabuting pastol ay patuloy na maging gabay natin sa ating buhay, at ang kalakasan, kapangyarihan,
kaaliwan, kapayapaan na nagmumula sa banal na Espiritu ay atin ding maranasan sa buong buhay natin. Pagpalain tayo ng Diyos ngayon at sa patuloy nating paglalakbay na kasama niya sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Jesus, oh, Jesus, be revealed. Hey! Open the gates, Lord, reveal your glory. Open the nations, establish your kingdom. Open the heavens, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, and He is faithful. We draw near to see Jesus, oh, Jesus, be revealed. Say!
Jesus, oh, Jesus, be real.